ito, ating sisimulan ang tinatawag nating Catch Up Friday. Isang pangkaraniwang school day ngayon sa President Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City. Pagsilip namin sa mga silid-aralan, abalang mga estudyante sa pagbabasa. Pero imbes na mga textbook, mga paboritong storybooks gaya ng Spider-Man at Little Mermaid ang hawak ng mga grade 2 students na ito. It's an enjoyable day for the children. It's a day for them to read and to enjoy, and at the same time, no stress at all. Ipinapatupad na ng mga pampublikong elementary at high school ang binansagang Catch-up Fridays. Bagong polisiya ito ng Education Department kung saan gagamitin ang araw ng Biyernes para sa activities na magpapabuti sa reading comprehension ng mga bata. Isa ito sa mga tinututukan ng gobyerno sa kabila ng pangungulelat ng Pilipinas sa mga international assessment, lalo na sa reading comprehension, science at math. Non-graded ang activities tuwing Catch-up Fridays dahil ang pangunahing layunin ay ma-develop ang interes ng bata sa pagbabasa o pag-aaral. Base rin sa data ng World Bank, 9 sa 10 Pilipinong estudyanteng may edad na 10 taon ang hirap magbasa ng simpleng text. Kwento naman ng grade 6 teacher na si Rejen Lamonyo, wala raw problema sa pagbabasa ang mga pupil niya. Pero ibang usapan na ang pag-intindi nila sa binasa. Pag tinanong mo na po kung ano yung lesson na nakuha doon, ano yung topic doon, hindi na po nila masagot. Isa ring nakikita ng mga eksperto ang madalas na paggamit ng mga bata sa gadgets na dahilan kung bakit hirap sila matuto. Karamihan kasi hindi sa pag-aaral ginagamit ang gadget, kundi sa mga games at ibang entertainment features. Minsan, mas nagagamit ko po yung gadgets ko kaysa po sa pagbabasa, which nakaka-distract din po. Pero kailangan po nating bigyan ng time yung pagbabasa rin. Kwento ng ilang magulang, namihasa at nasanay din kasi sa gadgets ang mga anak nila noong nag-distance or remote learning sila dahil sa COVID-19 pandemic. Sa gadget kasi, naririnig lang nila verbally or nakapanood. Yun ay natututuan nila. Pero pag nagbabasa sila, nandun yung comprehension nila sa sarili nila. Maliban sa Catch-up Fridays, tinututukan rin ng DepEd ang ilang programa para tugunan ang kalidad ng pagtuturo, kapakanan ng mga guro at kalusugan ng mga estudyante. Aminado ang Education Department na hindi agaran ang magiging resulta. Ilang taon din ang kailangan gugulin bago makita kung naging epektibo nga ba ang mga reformang ipinapatupad para mas humusay ang estudyanteng Pilipino. AC Nichols, CNN Philippines.